Sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa Department of Migrant Workers dahil meron po silang resibo ngayong ano ba to, hapon or hanghaling ito. Meron na po tayong guidelines for the promotion and for promoting and protecting the rights of solo parents in need of assistance through policies, programs, and services of the Department of Migrant Workers. Thank you very much po sa Department of DMW led by Secretary Hans Kakdak. Kahit na 2 years delayed, pero bago ka lang naman. Kaya happy po ako na meron tayo dito sa ngalan po ng mga OFW na may solo parents po na naiwan dito sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay tugon at pag-aksyon doon sa ating batas. Gusto ko rin magpasalamat, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, kay OWA Administrator Ariel Ignacio dahil pinuntahan din po niya ako kahapon to assure us na kasama na rin ang solo parents among the priorities pag may kailangang tulong at doon sa kanilang pre-departure or PIDOS ay kasama na sa briefing na ang mga asawa ng low-skilled and semi-skilled OFWs ay part na ng solo parents, basta may solo parent ID. Again, maraming salamat to the DMW family. Now, dun po ako sa susunod ko na concern, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Gusto ko pong malaman, yung huling interpellation natin, I was asking how many migrant offices did they request from DBM at magkano ang binigay ng DBM? Mr. Speaker, they have requested for 2025 6 MWOs for 2025 and currently for year 2024 meron po tayong 4 at ito po ay sa Vienna, Budapest, Guam at Bangkok, Mr. Speaker. Magkano po ang binigay for the 6 MWOs, Mr. Speaker, Mr. Sponsor? Mr. Speaker, for the 6 additional MWOs, 29 million po, Mr. Speaker. So, sa 29 million, kasya na para sa 6 na MWOs? Hindi po kasya yung nabanggit po na amount na 29 million. Ilan lang po ang matatayo sa 29 million? Mr. Speaker, ang ni-request po nila for the 6 MWOs ay 140 million. Kaso, ang binigay lamang po ay 29 million. So, sa 29 million, Mr. Speaker, baka isa lang po ang matatayo. So in other words, isa lang ang matatayong migrant worker office with the 29 million. I'd like to know, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, because according to the proposed budget, dun sa verification fees, andito na ako sa favorite topic ko, sa earmarked revenues. Sa verification fee, ang na-approve po sa kanila is 580 million. So ano po yung composition ng balanse ng 580? To be exact, yan. 580 minus 29 million, saan po mapupunta ang balancing ito? Mr. Speaker, yung nabanggit po na amount for the verification fee ay gagamitin po sa operation ng MWOs. Which is, we have a balance of 551,109,000, Mr. Speaker. So operating expenses ito for the existing MWOs all over the world? Tama po yun, Mr. Speaker. Okay. So, ibig sabihin, pang-maintain lang ito ulit no existing. Pero Tama para po. sa bago, para ma-address natin yung concerns at magkaroon ng Migrant Workers Office, isa lang ang matatayo natin. Tama po yun. Yung 29 million lang po na isa lamang po ang kayang may tayong MWO. Hey, I know why is that. Bakit? Kasi meron naman tayong budget. Ni-request nyo ba? Magkano bang ni-request nyo sa DBM? Ang ni-request po sa DBM ay 140 million pesos for the 6 MWOs, Mr. Speaker, distinguished colleague, for 2025. Yun, bali total 580 plus 140 dapat ang request nila? Yes, tama po. 551 plus 140.
Yun ang initial request. Opo. So nawala yung additional. Paano po ang magiging epekto kung hindi tayo makapagpatayo ng bagong mga MWOs sa iba't ibang lugar? Kasi itong MWOs is para sa mga matataas ang populasyon ng migrant workers natin. Tama po ba? Tama po yun. And of course, affected po yung mga services na supposedly may bibigay ho natin sa mga nangangailangan ng mga OFWs. So that is the effect of not sufficiently funding the construction of the MWOs, lalong-lalo na po doon sa mga lugar na mataas po ang numero ng ating po mga OFWs. Nag-request po ba, aside from the earmarked revenue or verification fees, nag-request din po ba sila sa NEP? Kasi hiwalay yung pondo na. Nag-request ba sila para pangtayo ng MWOs? Yes, Mr. Speaker. In fact, the 140 million was the proposed budget by the DMW to fund the construction of the 6 MWOs in different areas around the world, Mr. Speaker. So sa pinupose sila sa NEP or sa verification fee? Magkahiwalay kasi yun eh. Verification fee is the earmarked revenue and then meron tayong NEP, yung budget nila sa NEP. So I'd like to know how they proposed it. Is it separate Yes, yung 140 po na proposal nila sa NEP po iyon, Mr. Speaker. sa NEP? So hindi sila humingi doon sa verification fee? So, there's a pending request and they are awaiting for the decision whether or not they can ask out of the fund for the verification fee, whether or not they can use it for the additional MWOs, Mr. Speaker. Okay, nung huling budget hearing, nung huling pre-plenary, I think this was answered, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, that yes, we can use the verification fee to establish new migrant workers office in the area. So my next question is, magkano po ngayon ang balanse ng verification fees as of to date? We have a balance of 4.9 billion verification fee as of December 31, 2023, Mr. Speaker. Tama po ba dahil nasa BESF? I just want to make sure kasi sa BESF, 1.9 billion lang ang naka-reflect dito. As of December 31 of 2023, plus the actual collections as of June, which amounts to 1 billion. So roughly, ang total balance po is around 5.9 billion pesos, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sorry, malabo pala mata ko. Yung 1.9, 4.9 pala yung natanggal yung ganun eh. So, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, this is no laughing matter. We have a balance of 5.9 billion as of to date. Ang hinihingi lang po ng DMW ay kumurot ng 140 million out of the 5.9 billion that we have. The verification fees, nagpasa po tayo ng batas sa Kongreso para ang verification fees mapunta sa maintenance, operation at lahat ng mga kailangan ng mga migrant workers natin and offices sa iba't ibang parte ng ating bansa. How many migrant workers office do we have as of to date? We have 39 migrant workers office as of today, Mr. Speaker. Okay. Para po to put on record, as of to date, we need, naglagay po tayo ng 551 million to operate and maintain the 39 migrant workers offices that we have all over the country. Now, there's a need to put up 6 more migrant workers offices. And dun sa nabigay na 580 sa inyo, isa lang ang magagawa natin. Kawawa po, saan po dapat ilalagay yung 6 na migrant workers offices? The 6 migrant workers office will be placed on Nigeria, South Africa, Bern in Switzerland, Ankara, Turkey, Oslo, Norway, and Warsaw, Poland, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, at marami po tayong OFWs doon. Tama po yun, Mr. Speaker. Ang next question ko po, pag ba binigay natin ng DBM itong 140 million, magagamit niyo po ba yung pondo within 2025? Dahil mapapahiya po kami dito. Pag ibibigay natin, tas babalik kayo dito, hindi niyo nagamit, kahiya-hiya po kami.
Yes, magagamit po nila yung pondo at sila po ay magpapasalamat kung tayo po ay magtutulungan dito at nang maibalik yung kanila pong proposed budget for the construction of the 6 MWOs na nagkakahalaga pong 140 million. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, may I know ano ang absorptive capacity sa verification fees nung binigyan sila noong 2023 at as of to date na 2024? Mr. Speaker, for the year 2023, the 163 million was fully utilized. And for 2024, the 580 million not yet utilized because the guidelines on the use for the verification fee funds is presently being finalized by DBM, Department of a DMW and also the Bureau of Treasury, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, magkano po yun? Parang dito sa records, 160, sorry, baka mali na naman, malabo na naman pa ako. 461 ba to? 4 ba to, hindi 1? Mr. Speaker, 163 million. And this was fully So, utilized. 163. So, tama, akala ko, wala na naman ganun. So, 163, hindi pa to na-utilize because dahil dun sa pending. I mean, Mr. Speaker, just to correct, the 163 million for year 2023 was fully utilized, Mr. Speaker. What about 2024? For 2024, again, ire-request pa po kasi yan and we're waiting na yung guidelines po sa paggamit ay pina-finalize na po ng DBM, DMW at ng Bureau of Treasury, Mr. Speaker. So, yung 163, wala pang nagagamit doon? Wala pa po. And hindi dahil kasalanan ng DMW? Tama po. Okay. So, to put that on record, nung binigyan kayo ng 2023, naubos nyo po yung pondong binigay sa inyo. Yes. Hindi nyo po naubos yung 2024 or hindi nyo pa nagagamit, pending. Kailan po lalabas itong circular na ito? Mr. Speaker, by October, the latest, lumabas po yung guidelines. Pag lumabas po ba yung guidelines, mauubos nyo po ba itong 163 billion? Dahil dito magbe-base na naman kung bibigyan kayo ng malaking pondo dahil sasabihin, zero absorptive capacity. Patay tayo dyan, baka hindi tayo mabigyan, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Yes, kaya po ng DMW na ma-utilize po yung nasabing pondo. Okay, with that, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, and I would like to seek the help of our dear sponsor. As we said, meron tayong 5.9 billion under verification fees na nasa earmark revenue. Gusto lang po natin kumurot ng 140 million to put up 5 more migrant workers offices. Kaya ito pong representasyon na to ay nakikiusap sa DBM na sana ibigay naman po nila ito. Dahil ito po ay pangtayo ng bagong migrant workers office. Laging sinasabi, hanapan ng pondo, hanapan ng pondo. Hindi na po natin kailangan maghanap ng pondo dahil meron pong pondo. Available po yung 5.9 billion na balance na nasa earmark revenue under verification fees na nakatag sa Department of Migrant Workers. Kaya, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, I hope and I look forward that when this comes out, sana ma-approve po. Although hindi to magre-reflect sa GAA, pero makikita natin ito with the help of DBM. Sana po i-release nila ang additional 140 million so that we can put up the 6 migrant workers offices na hinihingi ng DMW. Ang hinihingi naman po nila ay pondo nila. Kaya sana po, with your intervention, Mr. Sponsor, sana po tulungan niyo po kami para magkaroon ng katuparan ang pagtatayo ng migrant workers offices natin dun sa ating mga bagong identified areas kung saan napakarami pong OFWs ang nangangailangan ng tulong. Yes, Mr. Speaker, I will help and try to convince the DBM to
give or to restore the requested or the proposed budget for the construction of the 6 MW. At gaya po na nabanggit ninyo, ito po yung mga identified areas na may napakaraming mga OFWs across the world, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, ang tanging kahilingan ko lang po sa DMW, huwag niyo po sana kaming ipahiya ni Mr. Sponsor. Pag naibigay po ng DBM to, at mamaya pagbalik niyo po dito, sasabihin, wala kayong nagamit. Wala na po kaming mukhang iyaharap sa taong bayan pag nangyari po ito. So, again, I would like to put it on record, hindi naman po kalabisan ang hinihingi po natin. Meron pong pondo para dito at maliit lang po ang 140 million out of the 5.9 billion verification fees para ipatayo ang mga migrant workers offices para sa ating mga OFWs na milyon-milyon na tumutulong sa ating bansa. Bigyan po natin sila ng karampatang suporta. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Salamat po sa suporta, kagalang-galang na BHS. May I get the commitment of DMW na siguraduhin nila na hindi tayo mapapahiya na tinatayuan nilang maibalik sa kanila itong 140 million. Yes, the Secretary commits that they can utilize the said amount for the 6 MWOs po at 100% po ang kanilang commitment for that, Mr. Speaker. Thank you very much.